Welcome po ulit sa aking channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang content ko pong ito ay papalitan ko itong AC plug nitong aking planer. Bali, nagkaroon po ng duksong yung dati nung may humiram ay aksidenteng na dumikit dun sa talim yung plug, ay nagkaroon ng damage yung wire. Ay pansamantala ay nilagyan muna namin ng tape. At ngayon po ay meron akong spare na AC plug na galing dun sa aking lumang drill. Kinuha ko at papalit ko dito kasi mas mahaba yun ng konti. Ayan po yung gamit kong dating drill, ay luma na tapos nasira na. Ay kaya kinuha ko na lang yung AC plug niya, medyo mahaba at medyo magandang klase. Ayan. Bali, lalagyan ko na lang ng adapter yung pinakang male plug niya. May duksong ay nasabit lagi kapag piniplane ko. Sige po, simulan na natin. Yun lang pong yung handle ang kakalasin dahil mapapalitan naman po yan dyan pa. Yun lang ibabaw ang kinakalas. Ayan. Bali, ang gagawin ko po ay hindi ko na aalisin yung connector dun sa may mismong switch. Bali, ang duduksong ko na lang siya dun sa mismong pinagduksungan ng wire. Yan. Yan na lang po yung kakatin ko. At dyan ko na rin iduduksong. Yan. Tapos gagamitin ko ulit yung kanyang rubber support. Bali, ang style ko po ng pagduduksong dyan ay yung magkabilang wire ay pinagdadalawa ko para mas matibay. Tapos i-connect ko rin siya sa magkabila, tapos saka ko po ito twist uli. Lalagyan ko na lang yan ng tape para kasi wala akong shrinkable tube. Electrical tape na lang gagamitin ko. Bali, ganyan po yung mas magandang pagkakaduduksong ng wire. Pagdadalawahin muna, tapos saka itutwist magkabila, tapos saka uli itutwist. Yan o, ganyan po yung style. Mas maganda po yung connection, mas matibay. Tapos itutwist ko po ng nakaayon dun sa wire para pag nilagyan ng tape ay hindi masyadong bumukol, or bukol man, pantay yung pagkakausbong niya. Pinantay ko ang pantay lang ang paglalagay ko ng tape dun lang sa mismong wire na talot. Ganun din po ang gagawin ko sa isa. Ayan. Maganda ang connector nung nasa switch, nakatornilyo, kaya hindi ko na siya ginalam. Dito ko na lang sa mismong wire talaga idudugsong. Mahirap po kasi pagka yung plug ng ating ginagamit na power tools ay may duksong. Kaya delikado, baka magkaroon ng talok, ay masabit sa kamay, ay makakuryente pa. Ganyan po yung style ng pagtutwist ko. Tapos saka ko lang itutwist ulit magkabila. Ayan. Yan, ganyan na po yung result ng pagkakadugsong. Mas magandang tingnan, hindi masyadong mausbong. Stay tape ko na lang.
Okay na rin naman yung twist na ganyan. Babalik ko na lang yung pinakang holder niya. Kailangan checkin din po yung wire kung baka may maiipit para pag naisara ay safe. Babalik na po ulit natin ang mas maganda. Tapos sasara na po natin. Yun lang po ang pagpapalit. Madali lang po, basta maingat lang po ang paggamit. Kahit hindi masyadong sobrang ikpit dahil plastic lang yung pagkakagatan, baka malustrit pag yung inigpitan ng todo. Yung katamtamang ikpit lang ng tornilyo. Yan, palitan na po natin. Ngayon, i-double check po natin yung continuity ng wire. Tsaka yung function ng switch, baka naglo-loss na. Iseset lang po natin sa resistance sa mababang setting dahil continuity lang naman po yung ating susukatin. Kaya doon lang tayo sa mababang setting ng resistance. Tingnan natin kung kapag sinwitch yun ay marireading ko yung motor, yung winding ng motor, yung stator at saka yung rotor. Bali yun, naka-resistance tayo, tapos itatap lang natin doon sa AC cord yung dalawang test rod, tapos mo-monitorin yung resistance, yung reading habang pinipress yung switch. Kung mag-i-indicate or mag-a-appear yung reading, dyan po sa pagtetest nyan, dyan po makikita rin kung high resistance yung carbon o normal yung reading niya. Nagre-read po siya ng 1K, pero yan po ay nababago kapag dun sa position ng carbon. Yan, nagbabago po yan. Yan po yung talagang resistance niya, 100 something, 130 ohms. Bali yan po ay 800 watts yung aking planer na yun. 130 ohms yun yung reading ng rotor niya tsaka ng stator. Yan. Good po siya, normal yung reading sa pagkakaalam ko. Wala naman pong issue pa yung planer na yan eh. Subukan po natin ng function ng planer kung normal. Tsaka yung testingin din natin yung kanyang dito carbon kung normal pa. Functioning naman po. Ayos. May spark ng carbon. Okay. Hindi siya masyado nag-i-spark kaya normal pa. Maganda po yung carbon niya. Bali normal naman po yung pag-andar niya. Ayan, yung belt na yan ay kapapalit ko lang noong nakaraang buwan. Tapos yun namang talim ay noong nakaraang linggo ay hinasa ko yan. Kukunti pa rin naman yung nagagawa ko pagkahasa, kaya matalas pa po siya. Hindi ko na muna siya papalitan. Functioning na po yan at nasa kondisyon na po ulit yung player. Bali kung bibili po kayo ng ganitong klaseng player sa online, yung
medyo affordable. Bali konting tip lang po. Alam naman natin na hindi siya pang heavy duty, kaya gagamitin lang po natin dito sa mga softwood, para hindi siya mapersa, para tumagal na mapakinabangan natin. Pero kung halimbawa po ay yan lang ang planer, tapos no choice tayo, mayroong hardwood na pwedeng ipi-plane. Bali, control nyo lang po yung paggamit. Dito muna sa pinakamanipis ang nagayat na talab ang gagamitin nyo. Baka utay-utay na lang kayo mag-adjust kung medyo kailangan nyo po medyo malalim. Tsaka po ang padaan ng planer ay padaplis lang, patagilid, para hindi siya mapersa. Maganda po yung daan ng planer na yan, patagilid na ganyan. Imbis na diretso, yan, patagilid lang po yan, ganyan ang daan. Yan, patagilid. Para doon po sa ganyang proseso ay hindi po masyadong hirap ang motor. Tapos sa kabila, patagilid rin po. Ganyan din po ang ginagawa ko kapag nagpapantay ako ng kahoy. Patagilid muna yung padaan, tapos patagilid sa kabila. Tapos pag yung nasa halos pantay na po yun, tapos saka mo pa i-straight ng diretso. Kaya kapag magtutuwid po, lagay nyo muna ng guhit sa gilid, para yun ang guideline na susundan nyo yung kain. Tsaka po, pagdating po doon sa may end ng kahoy, sana maingat po tayo, dahil wag agad nating ididiretso yung sagad ng dulo, kasi may time na kumakabkab ng malalim doon sa may dulo, kapag yung kasa ng talim ay medyo malaki yung labas. Kaya ang ginagawa ko po dyan pagka ganun ang design, pagdating sa may padulo, medyo iniaangat ko na ng konti. Yan. Tapos hahabulin ko na lang yung parteng dulo yun, ibabaliktad ko na lang, tapos papadaanin ko na lang ulit dun sa pasimula, para mahabol ko yung pagkakapantay ng dulo. Kasi po mahirap habulin pag yung humakap ng konti, tas lalo na kung manipis na yung kahoy, mahirap nang habulin. Kaya dun sa mga sanay na, kabisado na nila, nakokontrol na nila yun. Pero dun sa mga bago pa lang pong gumagamit, careful lang po dun sa end ng kahoy kapag nagpi-plane. Yun lang po yung mga simpleng tip. Sige, subukan po natin na i-testing dito sa kahoy. Try natin kung tatalab ito ng ayos. Sige po, subukan natin. Medyo malinis po, kasi kung magpa-plane po kayo niyan, kailangan po yung surface nung lilinisan nyo, kailangan malinis. Ginagawa ko po dyan ay binabrush ko muna ng steel brush. Tapos kapag sobrang dumi at maputik, ginagawa ko, binabaldi ko, binubuhos ako ng tubig, tapos pinupunasan ko ng basahan, para siguradong wala yung mga residue, mga bato, mga buha-buhangin. Kasi yun po yung nagiging cause ng mabilis na pagpurol at saka pagkasira ng talim. Kaya minsan dumadalas ang paghasa kasi hindi nalilinis yung surface ng kahoy bago i-plane. Medyo malutong yung blade, kaya nasisira ka agad, napurol pagka may gabok. Tapos pag may tinamaang bato o ano man o metal, nabibingaw ka agad. Kaya yun po ang pag-prepare ng ipi-plane. Kailangan po malinis para hindi agad tayo hasa ng hasa at nang tumagal yung talim. Sige po, testingin natin. Sa maliit po ng talab, yun muna ang diskarte, para wag muna yung malalim, baka yung mas yung malalim na. Saka po tayo mag-a-adjust kapag yung medyo malalim. Saka po ang adjust, ang palhina dito, paliit pa. Tapos yung palakas pa labas ng talim, pakapal ng kain. Pa clockwise, yung counter clockwise ay pabawas ng talim. Yun.
sabihin, dito sa parteng ito, mas malaki yung kain niya. Ibig sabihin ito yung medyo maambok ng konti. Hindi siya pantay. Yan. Nahabol niya. Pantay na siya. Hinahabol niya yung medyo maambok dito ng konti. Kaya pag pinadaanan ko ng planer, dito siya nakain. Medyo matigas pong kahoy ito. Dahil kaya hirap yung planer. Kaya patagilid lang yung pakain niya. Ito pong kahoy na ito ay, kung tawagin dito sa amin, ay malabayabas. Yan. Dilaw po siyang kahoy na matigas. Scrap ko po ito. Yun lang po yung pag-prepare ng planer. Thank you po. Bali gumawa po ako nito dati ng kwan. Pag ginagamit ko yung planer na pantay, yung pang jointer, gumawa ako ng, meron akong piraso ng kahoy na iniukit ko yung this style ng angle ng planer at pantay dito yung pinakang kanya, yung pinakang ilalim, takas dito, tapos dito na ina-adjust yung kain. Ginagamit ko siya sa jointer para hindi ako mahirapan na pagpantay ng pag mag-joint. Nag-match po siya dito. Kinakabit ko lang yung dyan, tapos kapag ginagamit ko sa jointer, yan ang tayo niya. Nilalagyan ko lang po dito ng lock. Dito. Dito ng lock. Bali, pantay po siya. Yan. Ginagamit ko siya sa pagka nagjo-jointer ako, pag yung madaming pagdudugsungan, ginaganyan ko dito. Tapos nilalagyan ko na lang dito ng guide. Dito. Nilalagyan ko ng guide. Dito ko nilalagay yung guide, nakaganyan. Depende sa lalim. Tapos dito ko na-adjust ko na lang itong unahan dito. Pag yung palalalimin ko ang kain, inababa ko, tapos pagka pinakakapalan, yan. Tapos pinapatong ko lang siya sa aking lamesa. Jointer na siya. Yan. Sakto ko yung kain ng minutuan. Sakto lang yun dyan. Sakto yun dyan. DIY jointer ko lang ito ginagamit ko pag mag-joint ako. Accurate naman ang kon niya, ang cut niya, ang pagkakatubig niya.